Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po rito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan natin, update lang ho tayo dito kay Digong na kung saan itong mga oras ho yata na ito, nandiyan na ho sa Netherlands. Diyan ho sa ICC. Na kung saan, nako mga kababayan, Digong, kabahan ka na ha. Mukhang matitindi itong judge na hawak ng iyong kaso. At yung judge ho, ito rin ho yung nagbigay ho, naglabas ng warrant of arrest ni Digong, yung ipinasa ho diyan sa Interpol. At yung Interpol dinala siya Pilipinas at inasisan ho ng PNP ng CIDG sa pangunguna ho ni General Torre. Director General Torre ho ng CIDG. Mukhang matitindi itong tatlong judge na naglabas ng warrant mo, Digong ah. At yung ito rin yata hawak ng kaso mo. Ito oh. Nako. Parang Judge of ICC Pre-Trial Chamber who issued the arrest warrant against Rodrigo Roa Duterte. Itong sa unang kanan. Ito sa kanan. Yung puti na maitim ang buhok. Socorro F. Liera. Judge. Itong nasa gitna. Lulia Motok. Presiding judge. At itong si Rain A. Ganso, judge din. Yung nasa dulo. Mga itsura, di ko parang kakabahan ka na. Kasi mga kababayan, alam mo naman ito si Digong nung nandoon ho sa Davao, pag umaatin ho ito ng Maisog Rally, at sa mga kanyang mga talumpati sa mga social media, mainstream media, lagi kong hinahamon itong ICC. Halika na kayo, tagal ko nang hinihintay. Sige, arestuhin nyo na ako, damputin nyo na ako. Tapos kesyo raw babarilin niya raw yung mga ICC. Pinagmumumura pa. Magawa kaya ni Digong ngayon yan, dyan sa bansang Netherlands, dyan siya magsasalita ng mga ganyan. Sigurado may paglalagyan siya. Sigurado mapapadali ka. Kasi bulong-bulo ka, yung kaso mo aabutin daw ng 8 hanggang 10 taon. Kapag bilantaan mo yan dyan, nababarilin mo, tapos pag mumumurahin mo dyan, gagawa ka ng video. Pag napanood nila yan, baka mapadali, imbis na 8 hanggang 10 taon yung kaso mo, baka mahatulang ka agad bukas. At ito nako mga kababayan, may kumakalat ho sa social media. Especially sa Facebook. Grabe ito si Digong. Swerte pa rin talaga ito si Digong mga kababayan. Kasi although sipin mo social, no? Makukulong sa ibang bansa pa. Paano mo mararamdaman isa kang bilanggo na isipin mo siguro yung ibang bilanggo sa atin dito, pag dyan dinala, baka magkusa baka sige, ako dalhin nyo, mag-volunteer Maswerte pa rin talaga ito si Digong, hindi niya mararamdaman yung hirap na totoong hirap ng isang preso Bakit kanyo? Pinakita ho sa social media yung kanya hong pagkukulungan. Wala ka hong makikita kahit isang bakal na rehas. Style condo ho, mga kababayan. Style condo ho yung nag-aabang na pagkukulungan ho ni Digong. Ayan ho. Kulungan ba? Kulungan ba yan? Ay, may aircon. May kusina. Parang studio type ho na condo.
Ganyan ho yung studio type ho na condo eh, di ba? Lalo na rito sa atin, yung mga simpleng condo lang. Ganyan eh, oh. Eh, hindi yung mararamdaman yung... Maswerte pa talaga eh. Oh. Tapos eh, ano pa ito? Kompleto. Meron pang mga amenities. Parang subdivision ba? Parang village. Meron pang basketball. Oh. Meron pang ano eh. Saan na ba yun? Ano nga natin? Oh. Meron pang amenities. Yung kanyang... teka, hanapin natin. Sorry ah. Oo, ito. Ay, sorry. Ayan ho. May computer pa. Oh, may basketball, mayroon pang indoor na basketball court, tennis court. Meron pang computer room. Eh parang estudyante. Detention facility ng International Criminal Court. Ganito ang itsura ng detention center ng International Criminal Court. Sa The Hague, Netherlands, kung saan maaaring ikulong ang akusadong sa hawak nilang kaso. Kanina inaresto si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kasong Crimes Against Humanity na isinampa sa ICC. Ayan. Grabe. May private hospital pa yata. Swerte pa rin ho ito si Digong eh. Isipin nyo ang kaso crimes against humanity. Laban sa sangkatauhan. Pero yung itatrato sa'yo, yung ipaparamdam sa'yo ng Netherlands, ng ICC, hindi buhay preso ito eh. Sabi ko nga, putik, kung ganyan ang kulungan sa atin, baka yung mga nasa lansangan, baka gumawa ng kaso para mapasok lang dyan. Mapasok lang dyan. Sigurado pati pagkain, masarap. Hindi lang daw dahil president, ganyan talaga ang selda nila. Yan ang sinabi. Ganyan talaga ang detention center nila. Hindi dahil sa presidente ka, ganyan talaga ang standard na kulungan nila. Kondo. So, ibig sabihin, maswerte pa rin talaga ito si Duterte. Hindi niya mararanasan yung mga nararanasan ho ng mga katulad ni Juan de la Cruz na nakukulong rito sa Pilipinas. Although, yung mga nabiktima sa war on drugs, extrajudicial killing, puro mahihirap. Although nakasuhan siya, pero hindi man lang maghihirap. Isipin mo, social pa yung lugar, Netherlands. Bayan ni Peter Pan yan So, itong mga DD shit, kesyo naaawa sila kay Digong, umiiyak ganito. Ano hirap mararamdaman ni Digong dyan? Baka nga sabihin pa ni Digong, sige dito na lang ako, ginakipal dyan. Tingin ko nga malalayo pa siya sa politika mapapahinga pa ang isip niya Tingin ko mas tatagal pa ang buhay niya dyan Kumbaga mare-relax pa siya dyan Mukhang dito niya pa mararamdaman yung tamang pahinga Malalayo siya pa sa issue ng politika ang ganda Isipin mo Dito ba kulungan ba sa atin? Saan makita ng kulungan na ganyan rito sa Pilipinas? Luzon, Visayas, Mindanao, wala kang mahanap. Kasi yung ganyang detention center, kondo yun sa atin Ano naman kulungan niya? Putik na kulungan. Grabe naman yung kulungan niya sa ICC, sa Netherlands. Pang staycation.
Ay nako mga kababayan, swerte pa rin ni Digong ano? Sarap buhay. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pa samantalangin yung lingkod, Chris Ulo. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.